Nagsimula kay Wednesday Adams, ay naglakad sa koridor ng kanyang paaralan, dinadama ang lamig ng mga estudyante sa paligid niya. Kilala siya sa pagiging kakaiba at walang malasakit sa lahat, na nagpalalim lamang sa pagitan niya at ng iba. Noong araw na iyon, natagpuan niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Pugsley, na nakulong sa loob ng isang locker, na binusalan ng mansanas. Mabilis, pinalaya niya ito at tinanong kung sino ang nang-aapi sa kanya, ngunit tumanggi si Pugsley na sabihin, sa takot sa gulo sa paaralan. Biglang, si Wednesday ay nakaranas ng isang pangitain ng kaganapan na humantong sa pagkahuli ni Pugsley. Napagtanto niya na ito ay isang psychic power na taglay niya, kahit na ito ay tumama ng walang babala at hindi niya kontrolado. Gamit ang pangitain na ito, natuklasan ni Wednesday na ang mga miyembro ng water pool team ay nambubuli kay Pugsley. Sa paniniwalang siya lang ang pinapayagang mangbuli sa kanya, pumunta siya sa pool ng paaralan kung saan nag-ensayo ang team. Bilang paghihiganti, naghulog siya ng 2 bag ng peranas sa tubig. Ang takot na mga manlalaro ay sumugod sa kaligtasan, ngunit ang isa ay nakagat ng masama. Dahil sa insidente, pinatalsik si Wednesday at ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa Nevermore Academy, isang paaralan para sa mga outcast sa isang liblib na bayan na tinatawag na Jericho. Ang paghihiganting iyon ay magpapabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Makalipas ang ilang araw, dumating si Wednesday sa Nevermore Academy kasama ang kanyang mga magulang, sina Morticia at Gomez Adams. Ang paaralan kung saan minsan nag-aral ang kanyang mga magulang ay idinisenyo para sa mga freak tulad ni Wednesday at napapaligiran ng kagubatan, na ginagawang imposibleng makatakas. Sinalubong sila ni Principal Larissa Wims, ang dating kasama ni Morticia. Dinala ni Miss Wims si Wednesday sa Ailey Hall, kung saan, makakasama niya ang isang silid kasama si Enid Sinclair. Ang masayahin at makulay na personalidad ni Enid ay kabaligtaran ng madilim na kalikasan noon ni Wednesday. Sa kabila ng lamig ni Wednesday, sinubukan siyang kaibiganin ni Enid. Alam niya na mahal ni Wednesday ang itim, naghanda si Miss Wims ng isang espesyal na uniforme ng itim para sa kanya. Ipinakita ni Enid kay Wednesday sa paligid ng pagpapaliwanag sa 4 na pangunahing pagklik ng paaralan, ang mga may pangil, may balahibo, pambato, at may kaliskis. Ang mga grupong ito ay kumakatawan sa mga vampira, werewolves, sirena, at iba pa. Inihayag ni Enid na kabilang siya sa mga may balahibo dahil siya ay isang taong lobo. Sinabi rin ni Wednesday ang tungkol kay Bianca Barkley, isang sirena at pinuno ng timangan na nagmula sa isang marangal na pamilya. Ang dating kasintahan ni Bianca na si Xavier Thorpe ay kilala bilang pinakadakilang arts ng paaralan. Habang tinatalakay nila ang social media, nilapitan ni Ajax Petropoulos si Enid at binalaan siya tungkol kay Wednesday, na binansagan siyang isang psychopath at killer. Hindi na malaya ni Ajax na malapit lang si Wednesday para marinig ito. Nang ipakilala ni Enid si Ajax kay Wednesday, napahiya siya. Hindi pinansin ni Wednesday ang pang-iinsulto at sa halip ay nagbahagi ng mas nakakatakot na mga katotohanan para hindi siya mapakali. Pagkatapos ng paglilibot, si Wednesday ay nakipagkita sa kanyang mga magulang upang magpaalam. Binigyan siya ni Morticia ng kwintas at bowl ang kristal upang manatiling nakikipag-ugnayan mula kay Wednesday na umiwas sa mga telepono. Sa pag-alis ng pamilya, nagpadala si Gomez ng isang kamay, ito ay si Thing upang palihim na panoorin si Wednesday at iulat muli. Samantala, isang lalaking nangangaso malapit sa Nevermore ang inatake at pinatay ng isang napakalaking nilalang. Ito na ang ika-4 na brutal na pagpatay sa lugar kung saan ang mga biktima ay pinaghiwa-hiwalay na parang inatake ng isang hayop. Naghinala si Sheriff Donovan Galpin na ang mga pagpatay ay konektado sa Nevermore Academy. Kinabukasan, si Wednesday ay dumalo sa isang fencing class kung saan nakilala niya si Rowan Laszlo, na natalo kamakailan ni Bianca. Nang magreklamo si Bianca tungkol sa kawalan ng mga karapat-dapat na kalaban, hinamon siya ni Wednesday sa isang laban na walang protective helmet. Tutol naman ang kanilang coach na si Vlad, pero pumayag ito matapos ipilit ni Bianca. Mabangis ang laban na hawak ni Wednesday ang kanyang sarili. Tumanggi si Bianca na matalo at sa wakas ay nanalo sa pamamagitan ng pagkakasugat sa noo ni Wednesday. Pag-alis ni Wednesday, isang batong estatwa ang nahulog sa kanya, ngunit iniligtas siya ni Xavier sa tamang oras. Dinala ni Xavier si Wednesday sa klinik at ibinunyag na nagkita na sila noon sa libing ng kanyang ninang, kung saan iniligtas siya ni Wednesday mula sa pagkakakulong sa isang kabaong. Naging masaya si Wednesday sa pagsulat ng mga misteryosong nobela sa kanyang libreng oras. Isang gabi, nakarinig siya ng mga ingay at natuklasan niyang nagtatago si Ting sa ilalim ng kanyang mga takip sa kama. Napagtanto niya na ipinadala ng kanyang mga magulang si Ting upang matyagan siya. Nahaharap sa dalawang pagpipilian. Pinili ni Ting na maging kakampi niya at tulungan siyang makatakas sa Nevermore kaysa makulong sa loob ng isang semestre.
Kinabukasan, dinala ni Miss Wim si Wednesday sa Jericho para makipagkita sa psychiatrist na si Valerie Kinbot. Para sa rehab na iniutos ng korte matapos si Wednesday ay sinubukang saktan ang kanyang mga dating kaklase. Sa panahon ng sesyon, si Wednesday ay nagpanggap na gumamit ng banyo at sinubukang tumakas sa isang bintana. Sa kanyang paglabas, nabangga niya ang isang lalaki at biglang natanong niya ang pagkamatay nito sa isang aksidente sa trapiko. Nang maglaon, pumasok siya sa isang coffee shop at nakilala si Tyler, ang anak ng sheriff, na nahihirapan sa sirang coffee machine. Inayos ito ni Wednesday, at inalok siya ni Tyler na ihatid siya sa istasyon ng tren pagkatapos ng shift, na pumayag siyang hintayin. Habang naghihintay, nagpakita si Lucas Walker, ang anak ng mayor, kasama ang mga kaibigan. Ininsulto nila si Wednesday bilang isang itinaboy mula sa Nevermore Academy. Gumanti siya ng putok at mabilis na natalo ang mga ito sa isang labanan. Dumating si Sheriff Galpan, nagulat sa kanyang kakayahan. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Miss Wim si Wednesday, na nakatakas mula sa opisina ni Kinbot. Nang tawagin ni Miss Wim si Wednesday sa kanyang apelyido, nakilala ni Dalton ang koneksyon ng pamilya Adams. Nagbabala siya kay Wednesday na ang kanyang ama, si Gomez Adams, ay isang mamamatay tao at babantayan siya ng mabuti. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa Nevermore, si Wednesday at si Miss Wims ay dumaan sa isang crash drop malapit sa kagubatan. Inaasahan ni Miss Wims na walang namatay, ngunit sinabi ni Wednesday na ang driver ay patay na may bali sa leeg. Nang tanungin ni Miss Wims kung paano nalaman ito ni Wednesday, nanatili siyang tahimik, naaalala ang kanyang naunang pangitain. Nang gabing iyon, pinatugtog ni Wednesday ang kanyang cello sa bubong para maibsan ang stress. Kasabay nito, pumasok si Rowan sa isang lihim na silid, gumamit ng telekinesis upang kumuha ng libro, at pinunit ang isang pahina na may sketch ng isang batang babae na may 2 tirentas. Pinadala ni Wednesday si Ting upang bisitahin si Tyler sa kanyang tahanan. Noong una ay natakot si Tyler at sinubukang paalisin si Ting, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ang mensahero ni Wednesday. Ibinigay niya kay Tyler ang kanyang numero at hiniling na tawagan siya. Maya-maya, ay tumawag si Tyler kay Wednesday gamit ang laptop ni Enad. Sinabi sa kanya ni Wednesday tungkol sa nalalapit na Harvest Festival at humingi ng tulong para makatakas, na nangangako ng gantimpala. Sumang-ayon si Tyler, nagpapasalamat na naayos ni Wednesday ang kanyang coffee machine. Sa pagdiriwang ng pag-aani, nakilala ni Wednesday si Tyler, na nagpakita sa kanya ng mga dokumento ng pulisya, na nililinis si Gomez Adams sa pagpatay. Gayunpaman, naniniwala si Sheriff Galpon na si Gomez ay nagkasala at nangakong maghanap ng ebidensya. Habang naghahanda na si Wednesday at si Tyler na umalis, hinarap sila ni Lucas at ng kanyang mga kaibigan na naghahanap ng paghihiganti. Upang maiwasan ang isang eksena, si Wednesday at si Tyler ay nagtago sa karamihan. Si Wednesday ay hindi sinasadyang nabangga si Rowan at nagkaroon ng pangitain sa kanyang kamatayan. Kinansela niya ang kanyang planong pagtakas at sinundan si Rowan sa kagubatan. Binalaan niya siya tungkol sa pangitain. Ngunit inatake siya ni Rowan gamit ang telekinesis, sinabing kailangan niya itong patayin upang maprotektahan ang Nevermore. Inamin niya na ibinaba niya ang rebel tong bato na sinusubukang patayin si Wednesday, ang matapang na batang babae na inihula sa isang lihim na libro. Ipinadala siya ng kanyang manghuhula na ina upang pigilan siya kung siya ay lumitaw. Biglang, isang halimaw ang sumalakay kay Rowan, pinaghiwa-hiwalay siya ng brutal. Hindi pinansin ng nilalang si Wednesday at umalis pagkatapos patayin si Rowan. Iniulat ni Wednesday ang pag-atake kay Sheriff Galpon, na nagpadala ng mga opisyal upang maghanap. Pagkatapos ng 24 na oras, na walang bakas ng halimaw o katawan ni Rowan. Naniniwala si Galpon na ginawa ito ni Wednesday. Iginiit niya na may nagtatakip sa pagpatay upang itago ang pag-iral ng halimaw. Sa kanilang pagtatalo, nagpakitang buhay si Rowan, na sumasalungat sa kwento ni Wednesday. Isinara ng manghuhuli gayunpaman, naghinala si Wednesday na hindi totoo ang Rowan na ito. Nangako siyang sisiyasatin ang katotohanan. Nang maglaon, humingi siya ng pahintulot kay Miss Wims na makausap si Rowan. Tumanggi si Miss Wims, na inihayag na si Rowan ay pinatalsik at aalis sa tren ng hapong iyon nang hindi ipinapaliwanag kung bakit. Si Wednesday ay nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol kay Rowan sa pamamagitan ng kanyang mga kaskwela. Nakilala niya si Bianca, na walang alam noong nakaraang insidente. Sinabi ni Bianca kay Wednesday na nagmamadali siyang iulat ito kay Miss Wims, na ibinalik si Wednesday sa Nevermore. Kinausap din ni Wednesday si Xavier, ang kasama ni Rowan. Inilarawan ni Xavier si Rowan bilang isang mabait na binata, ngunit sinabi nitong mali-mali ang kanyang kinikilos kamakailan. Nagtanong din siya tungkol sa relasyon ni Tyler kay Wednesday, napansin ang kanilang pagiging malapit.
Si Wednesday ay tahasang sinabi na ginagawa lang siya ni Tyler ng isang pabor sa pamamagitan ng pagtataboy sa kanya sa labas ng bayan. Binalaan siya ni Xavier na iwasan si Tyler at ang mga lokal na lalaki na madalas mang-insulto sa mga estudyante ng Nevermore. Malinaw ang kanyang selos na tila gusto niyang protektahan si Wednesday. Ipinadala ni Wednesday si Ting para sundan si Rowan sa istasyon ng tren. Nawala si Ting nang pumasok si Rowan sa banyo at nag-transform sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang hindi alam ang pagbabago, naghintay si Ting, ngunit hindi lumabas si Rowan. Pagkatapos ay umalis ang lalaki sa istasyon ay biglang naging Miss Wims na nagpapakita na siya ay isang nagpapalit anyo. Samantala, hinanap ni Wednesday ang pinangyarihan ng krimen at naabutan si Tyler, na sumusunod sa kanyang ama, si Sheriff Galpan, habang iniimbestigahan niya ang isang kamakailang pagpatay. Nagtanong si Tyler tungkol sa pagkawala ni Rowan at naniwala si Wednesday matapos nilang matagpuan ang mga salamin ni Rowan sa malapit. Nang maglaon, si Wednesday ay pumasok sa silid ni Rowan at Xavier, hinahanap ang lihim na aklat na kinuha ni Rowan, ngunit wala itong nakita. Nagtago siya nang pumasok sina Xavier at Bianca, nagtatalo tungkol sa kanilang paghihiwalay, at pag-asa ni Bianca na magkasundo. Kinabukasan, si Wednesday at si Enid ay sumali sa Edgar Allan Poe Cup, isang karera sa paggaod laban sa mga koponan ni Bianca at Xavier. Ang karera ay nangangailangan ng mga koponan na magsagwan sa Raven Island, kumuha ng bandila mula sa Crackstone Strip, at bumalik ng hindi lumulubog o nalubog. Ang koponan ni Bianca ay muling nanday, na nagtalaga ng isang sirena na nagngangalang Kent upang sabotahe ang iba sa pamamagitan ng pagtulak sa kanilang mga bangka sa landas. Nakulong noong Miyerkules si Kent ng lambat na nakatago sa ilalim ng kanyang bangka. Sa isla, hinawakan niya ang silid at nakita niya ang isang batang babae na nagsabing siya ang susi. Si Wednesday ay walang oras na magtanong pa at nagmamadaling bumalik. Habang sinubukang makialam muli ni Kent, bumulusok si Ting sa tubig para pigilan siya. Sa huli, tinalo ng koponan ni Wednesday si Bianca, nanalo sa tasa at nagyayabang. Noong gabing iyon, natagpuan ni Wednesday ang isang lihim na aklatan sa ilalim ng estatwa ng Edgar Allan Poe gamit ang isang bakas mula sa punit-punit na pahina ng aklat na ibinigay sa kanya ni Rowan. Sa loob, nakita niya ang librong nakita niya, ngunit tinambangan siya mula sa likuran. Hinarap niya ang Nightshade, isang piling grupo ng mga may pribilehiyong estudyante, kasama sina Bianca, Xavier, Ajax, Kent, at iba pa. Nais ni Bianca na parusahan si Wednesday sa pagpasok ng walang pahintulot. Habang iminungkahi ni Xavier na ay recruit siya dahil sa dating membership ng kanyang mga magulang, tumanggi si Wednesday at umalis. Pinagsama-sama ang mga larawan mula sa isang libro, natuklasan ni Wednesday ang impormasyon tungkol kay Joseph Crackstone, ang tagapagtatag ng Jericho. Kinabukasan, sa araw ng outreach, nagboluntaryo ang mga estudyante ng Nevermore sa paligid ng bayan. Nakita ni Wednesday si Lucas at ang kanyang mga kaibigan na binyo-bully si Eugene Odinger, isang kapwa estudyante na nagpaalala sa kanya kay Pugsley. Iniligtas niya si Eugene at ipinakita sa kanya ang Pilgrim World, isang sikat na lugar ng turista. Sa layuning matuto patungkol sa Crackstone, hiniling ni Wednesday kay Eugene na bantayan ang gulo habang papasok siya sa isang restricted area. Sa loob, nakita niya ang isang pagpipinta ng mga pagsubok sa mangkukulam ni Crackstone at nakita niya ang babae mula sa kanyang paningin. Sa paghahanap sa librong hawak ng dalaga, napagtanto ni Wednesday na isa pala itong replika. Pagkatapos ay tinanong niya si Tyler tungkol sa lumang meeting house na inilalarawan sa painting. Ipinaliwanag ni Tyler na isa na itong guho sa kagubatan, na madalas puntahan ng mga palaboy at adik. Nagbabala siya kay Wednesday na maging maingat kung pupunta siya. Hindi pinansin ang babala ni Wednesday at sumugod sa mga guho. Hinawakan niya ang mga dingding upang maghanap ng mga pangitain at hindi nagtagal ay nakita niya ang isang nakaraang kaganapan. Ang batang babae ay si Goody Adams, ang kanyang ninuno, na kasama ang kanyang pamilya at iba pang akusado ng mga taga-nayon ay ikinulong ni Crackstone at ng kanyang mga tagasunod na nagplanong sunugin sila ng buhay. Nakataka si Goody at nagbabala kay Wednesday na si Crackstone ay hindi titigil sa anumang paraan upang sirain ang mga itinaboy tulad niya at ng kanyang mga kaibigan sa Nevermore. Aalis na sana si Wednesday nang biglang sumulpat ang homicidal monster. Hinabol niya ito ngunit hindi nagtagal ay nawalan siya ng landas. Pagkatapos ay napansin niya na ang mga yapot ng halimaw ay biglang nagbago sa mga yapot ng tao, na nagpapatunay na ang nilalang ay talagang tao. Sa pagkakataong iyon, sumulpat si Xavier sa kanyang likuran, ipinaliwanag na dumating siya dahil nag-aalala siya sa kanya. Nabanggit niya na na-text niya si Rowan na mag-snowboarding tulad noong nakaraang taon, ngunit sumagot si Rowan na hindi siya makakapunta, kahit na hindi pa sila nag-snowboard dati. Nang maglaon, sa panahon ng ibinunyag ng Crackstone statue, si Wednesday, sinunog ito upang ipaghiganti ang mga krimen na ginawa ni Crackstone laban sa kanyang mga ninuno.
Noong gabing iyon, isang pulubi na kinakalikot ang itinapong kamera ang inatake at pinatay ng halimaw. Dumating si Sheriff Galpon sa pinangyarihan, natagpuan ang kamera, at natuklasan ang mga larawan na kinuha ng pulubi sa halimaw sa panahon ng pag-atake. Dahil sa ebidensyang ito, nagsimulang maniwala si Galpon sa mga pahayag ni Wednesday tungkol sa nilalang. Samantala, balisang naghintay si Enid malapit sa gate ng Nevermore para kay Ajax, na hindi nagpakita. Hindi sinasadyang nakita ni Ajax ang kanyang refleksyon sa salamin sa banyo at naging bato siya. Ang kanyang makamandag na ahas na buhok ay nababato sa sinumang tumitingin dito, maging sa kanyang sarili. Kasabay nito, lumabas si Wednesday at binisita ang Moore upang suriin ang katawan ng pulubi. Sa tulong ni Thing, nalaman niya na ang bawat biktima ay nawawalan ng paa, na nagmumungkahi na ang halimaw ay isang serial killer na nangongolekta ng mga trepeyo. Kinabukasan, napansin ni Wednesday ang kakaibang kinikilos ni Xavier at nakakita ng mga gasgas sa leeg. Sinabi ni Xavier na sila ay mula sa isang aksidente sa Eskrima. Sa kainahinala, sinundan siya ni Wednesday sa kanyang painting studio malapit sa kagubatan. Pagkaalis niya, pumasok siya sa loob at nakakita ng maraming painting ng homicidal monster na tumugma sa tunay nitong anyo. Dahil kumbinsido si Xavier na isang halimaw, kumuha siya ng sketch kay Sheriff Galpon at hiniling sa kanya na siyasatin ang alibay ni Xavier at hanapin ang kanyang studio. Tumanggi si Galpon, sinabing wala silang ebidensya. Determinado, ipinagpatuloy ni Wednesday ang kanyang paghahanap ng patunay. Sa tulong ni Eugene, natuklasan niya ang isang pinaghihinalaang layer ng halimaw, isang kuweba na puno ng mga buto ng hayop, isang handbinding chain, at isang sirang fong ay nagplano siya ng DNA test laban sa dugo ni Xavier mula sa studio. Gayunpaman, nahuli siya ni Xavier bago siya makaalis. Sinabi niya na hindi siya ang halimaw at sinabi nitong pinagmumultuhan niya ang kanyang mga pangarap. Dahil kaya niyang buhayin ang kanyang mga painting, iginiit niyang inatake siya ng halimaw, na naging sanhi ng mga gasgas na nakita ni Wednesday. Bagamat tila tapat ang kanyang kwento, nanatiling nagdududa pa rin si Wednesday at nangakong patuloy na mag-iimbestiga. Nang maglaon, ibinigay ni Wednesday kay Galpon ang sirang fong at ang dugo ni Xavier upang tumugma sa DNA at matuklasan ang katotohanan. Samantala, inayos ni Thing at Enid si Wednesday na dumalo sa sayaw kasama si Tyler, alam na kinasusuklaman niya ang mga social na kaganapan. Nagulat sila sa kanya ng isang itim na damit at si Tyler bilang kanyang kadate. Dahil handa na si Tyler, ipinagpaliban ni Wednesday ang plano nila ni Eugene. Sinabi niya kay Eugene na kailangan niyang kanselahin at binalaan siya na huwag gumala sa kagubatan sa gabi. Hindi pinansin ni Eugene ang babala at pumuntang mag-isa. Sa sayaw, nakakuha ng atensyon ni Wednesday, lalo na sa isang nagseselos na si Xavier. Hinarap siya ni Xavier, ibinunyag na si Tyler at ang kanyang mga kaibigan ay nasira ang isang mural na ipininta ni Xavier noong araw ng outreach. Inamin ni Tyler ang kanyang pagkakamali. Nagpahayag ng panghihinayang, at nangakong hindi na muling makikipag-ugnayan kay Lucas at sa kanyang mga tauhan, sinusubukang ayusin ni Wednesday. Samantala, iniistak ni Eugene ang lungga ng halimaw nang makita niyang may pumasok at sinunog ito. Nang mapagtantong nakita siya, agad siyang tumakas. Bumalik sa Nevermore, pumasok ang mga kaibigan ni Lucas upang guluhin ang prom bilang paghihiganti sa pagsunog ng Crackstone statue ni Wednesday. Nagspray sila ng pintura sa buong bulwagan, na nagmumukhang dugo. Mabilis na kumalat ang takot sa mga estudyante habang sinusubukan nilang tumakas. Sa kaguluhan, nakita ni Wednesday si Eugene na inaatake ng halimaw. Siya ay sumugod sa kagubatan kasama si Miss Thornhill na tumulong sa kanyang paghahanap. Sa kalaunan, natagpuan nila si Eugene na walang malay at malubhang nasugatan mula sa pag-atake. Pagkalipas ng mga araw, ginanap ng Nevermore ang pagdalaw ng mga magulang. Dumating sina Morticia at Gomez Adams kasama sina Pugsley at Lurch. Ina-update ni Miss Wims ang lahat na nagpapagaling na si Eugene. Hinimok ni Enid si Wednesday na bisitahin si Eugene, ngunit si Wednesday ay nakaramdam ng pagkakasala at tumanggi, sinisisi ang sarili sa nangyari. Pinaalalahanan siya ni Enid na hindi niya kasalanan ang pag-atake. Nabanggit din niya na ang halimaw ay hindi nanakit sa loob ng isang linggo at nahulaan na maaaring wala na ito. Sa kaganapan, si Enid ay tahimik at malayo, nabibigatan ng presyon ng kanyang ina tungkol sa kanyang nabigong pagbabagong lobo. Na-withdraw din sina Xavier at Bianca dahil hindi pa dumalo ang kanilang mga magulang. Biglang sumulpat ang nanay ni Bianca na si Gabriel na ikinagulat ng lahat. Pakiramdam ni Bianca ay inabandon na siya dahil hindi pa nakakon-check-in ang kanyang ina. Iniulat ni Dr. Kinbot ang kaunting pag-unlad sa therapy ni Wednesday, kaya nag-ayos si Miss Wims ng isang sesyon ng pamilya sa katapusan ng linggo. Ginamit ni Wednesday ang pagkakataon upang itulak ang mga sagot tungkol sa kaso ng pagpatay na nag-akusa sa kanyang ama. Tiniyak sa kanya ni Morticia na nalinis si Gomez sa lahat ng kaso.
Samantala, nakipagtalo si Bianca kay Gabriel, na gustong mag-recruit siya ng mas maraming miyembro sa Morning Song community gamit ang kanyang siren charm. Tumanggi si Bianca, ayaw man lang ng iba. Nagbanta si Gabriel na ilantad ang panloloko ni Bianca sa kanyang Nevermore application, kung saan ginamit niya ang kanyang alindog para tanggapin. Dahil sa pressure, pumayag si Bianca na tumulong, pero pagkatapos lang niyang makapagtapos. Kasabay nito, nalaman ni Sheriff Galpon na si Dr. Anwar, ang coroner, ay natagpuang patay sa morgue. Ang tanging CCTV camera ay nablock, na humahadlang sa pagsisiyasat. Natuklasan ni Galpon ang mga tala ng pagpapakamatay kung saan inamin ni Anwar ang pulsifikasyon ng ulat ng kamatayan ni Garrett Gates. Ikinonekta ito kay Gomez Adams, nagsimulang maghinala si Galpon sa pagkamatay ni Anwar. Di nagtagal pagkatapos dumating si Gomez sa Jericho, natagpuan ang bangkay ni Anwar, na nagpapataas ng higit na hinala laban kay Gomez. Samantala, binisita ni Wednesday si Eugene sa payo ni Enad, dinalhan siya ng pulot dahil kayang kontrolin ni Eugene ang mga bubuyog. Hiniling niya kay Thing na bantayan si Eugene, sa takot na baka bumalik ang umatake. Maya-maya ay nagpakita ang mga magulang ni Eugene, sinabi ni Wednesday na madalas niyang pag-usapan ang tungkol sa kanya, ngunit siya ang kanyang unang kaibigan sa Nevermore. Bumalik sa paaralan, nagulat si Wednesday nang arestuhin ni Sheriff Galpon ang kanyang ama para sa pagpatay kay Garrett Gates. Determinado, pinaigting ni Wednesday ang kanyang paghahanap sa katotohanan sa likod ng kaso. Binisita ni Wednesday ang kanyang ama sa bilangguan, hinihingi ang katotohanan tungkol sa gabi ng pagpatay. Nagbukas si Gomez, inihayag ang kanyang maligalig na nakaraan kasama si Garrett Gates. Si Garrett, isang normie, ay nahuhumaling kay Morticia, na mali ang pagbasa sa kanyang kabaitan para sa pagmamahal. Dahil sa pag-stalk niya, si Morticia ang nagtulak na i-report siya, ngunit hindi pinansin ng mga pulis ang kanyang mga reklamo dahil makapangyarihan ang pamilya ni Garrett, habang si Morticia ay isang outcast sa Nevermore. Kinasusuklaman ng ama ni Garrett ang mga outcast at galit na galit sa mga akusasyon ni Morticia. Ang kwento ay lumipat sa nakaraan, na nagpapakita kay Garrett na pumasok sa Nevermore upang harapin si Morticia. Doon, nahuli niya itong kasama ni Gomez at kinain ng selos, inatake si Gomez gamit ang isang espada. Matindi ang laban nila hanggang sa ma-corner ni Garrett si Gomez. Sa pagtatanggol sa sarili, kinuha ni Gomez ang isang kalapit na espada at hindi sinasadyang nasaksak si Garrett, na pagkatapos ay nahulog sa kanyang kamatayan. Humingi ng paumanhin si Gomez kay Wednesday dahil sa hindi niya pagiging perpektong ama. Sinabi sa kanya ni Wednesday na pinalaki niya siya upang maging malakas at malaya. Ngayon ay kumbinsido sa kanyang kawalang kasalanan, nanumpa siya na patunayan na hindi ang kanyang ama ang pumatay. Nang maglaon, nakilala ni Wednesday si Morticia sa punong tanggapan ng Nightshade. Inihayag ni Morticia na pinatay ni Goody Adams si Joseph Crackstone. Nauwi ang kanilang pag-uusap sa pagpatay kay Garrett Gates. Kinumpirma ni Morticia na inosente si Gomez at ikinwento ang gabing namatay si Garrett. Nabulag ng galit, sinugod ni Garrett si Morticia, na napilitang patayin siya bilang pagtatanggol sa sarili. Si Gomez ang sisihin para protektahan si Morticia. Nakaramdam ng mas malalim, tinanong pa ni Wednesday si Morticia para sa higit pang mga detalye tungkol sa kalagayan ni Garrett ng gabing iyon. Sama-sama nilang hinukay ang libingan ni Garrett ng walang pahintulot, na nagpunta sa kanila sa bilangguan. Ang exhumation ay nagsiwalat na ang katawan ni Garrett ay buo at asol, ebidensya ng nightshade poison sa halip ang isang stabong death. Si Wednesday ay nagkaroon ng isang pangitain ng mga huling araw ni Garrett. Inutusan siya ng kanyang ama, si Anel Gates, na lasunin ang mga estudyante ng Nevermore, ngunit ang lason ang pumatay kay Garrett sa halip. Kinabukasan, si Wednesday at Morticia ang mayor na humawak sa kaso ni Garrett. Sa ilalim ng panggigipit, inamin niyang niloloko niya ang ulat ng kamatayan para protektahan ang reputasyon ng Jericho at Nevermore. Naghinala si Morticia na may sabuatan sa pagitan ng alkalde at Anel Gates. Sa ebidensyang ito, napilitan ang alkalde na palayain si Gomez. Habang naghihintay, ipinaliwanag ni Morticia ang kanyang supernatural na kapangyarihan ni Wednesday. Hindi tulad ng banayad na mga pangitain ni Morticia, si Wednesday ay mas malakas at mas hindi mahuhulaan. Hinimok ni Morticia ang kanyang anak na babae na magsanay kasama ang kanilang mga ninuno at binalaan siya tungkol kay Goody Adams, isang makapangyarihang natupok ng galit at paghihiganti. Gusto niyang iwasan ni Wednesday ang kapalaran ni Goody at hiniling niyang maging bukas sa kanya. Nang maglaon, habang sinusuri ang kanyang yearbook, napagtanto ni Wednesday na itinago ni Miss Wims ang kanyang sarili bilang Rowan upang takpan ang kanyang pagkamatay. Sinabi ni Miss Wims na kumilos siya sa pag-aproba ng ama ni Rowan upang maiwasan ang pagkakasangkot ng pulisya. Biglang lumitaw ang nasusunog na damo, na binabaybay, uulan ng apoy. Noong gabing iyon, dinala ni Enad si Wednesday sa crypt ni Crackstone.
Naghanda si Ting ng isang sorpresa sa kaarawan kasama ang mga kaibigan, ngunit si Wednesday ay nakatutok sa isang inskripsyong Latin na nagsasabing, "Uulanan ang apoy kapag bumangon ako." Nang hawakan niya ito, lumitaw ang isang pangitain ni Goody, na nagbabala na babangon si Crackstone upang sirain ang mga outcast ni Nevermore. Ipinakita ni Goody kay Wednesday ang isang gate na dapat niyang hanapin para pigilan si Crackstone. Sa kanyang ikalabing-anim na kaarawan, nakatanggap si Wednesday ng isang napreserbang ardilya mula sa kanyang mga magulang at isang itim na peklat mula kay Enad. Habang nasa labas, inalok siya ni Tyler ng kape at hapunan para magdiwang, ngunit tumanggi siya, at piniling sundin ang mga pahiwatig ni Goody. Noong gabing iyon, tinanong ni Wednesday si Xavier tungkol sa gate. Napanaginipan niya ito at pininturahan ito, na nagpapakita na ito ang pintuan sa bahay ng pamilya Gates. Kinabukasan, binalak ni Wednesday na pumasok sa abandonadong bahay ng pamilya ng Gates, ngunit nakita niyang umalis ang alkalde. Palihim siyang sinundan at nagtago sa likod ng sasakyan nito. Biglang nabangga si Mayor ng humaharurot na sasakyan at nakoma. Si Sheriff Galpan ay agad na naghinala sa pagkakasangkot ni Wednesday. Itinanggi niya ang anumang tungkulin, iminumungkahi sa halip na may gustong patahimikin ang alkalde para sa pagbubunyag ng isang nakatagong katotohanan. Ipinagbawal ni Miss Wims na umalis si Wednesday sa Nevermore. Determinado na ipagpatuloy ang kanyang pagsisiyasat, humingi ng tulong sina Tyler at Enad kay Wednesday at tuklasin ang bahay ng gate. Samantala, nalaman ni Xavier kay Fing na nagpunta doon si Wednesday. Sa bahay, inaasahan ni Tyler at Enad ang isang pagdiriwang ng kaarawan, ngunit nilinaw ni Wednesday na priority niya ang pagsisiyasat. Sa isang garahe, natagpuan nila ang isang kotse na nakabangga sa alkalde. Nagtaka si Wednesday kung paano ito naging posible. Dahil sinabi sa kanya na ang buong pamilya ng Gates ay namatay at ang bahay ay walang laman sa loob ng maraming taon. Sa loob, natuklasan ni Wednesday ang isang lihim na silid na naglalaman ng isang dambana kay Joseph Crackstone. Nanginig sina Enad at Tyler sa paghahayag, ngunit nagbiro si Wednesday na mas malaki ang altar ng kanyang sariling bahay. Ang mga kandila ay mainit-init na nagpapahiwatig ng kamakailang aktibidad. Hinanap ni Tyler ang basement at pababa habang si Wednesday at Enad ay ginalugad ang mga silid sa itaas. Doon, nakakita sila ng isang maayos na kwarto na may music box na may inisyal na LG na pag-aari ni Laurel Gates, kapatid ni Garrett, na nabalitang nalunod sa dagat. Biglang napasigaw si Tyler nang lumitaw ang homicidal monster. Hinabol nito si Wednesday at si Enad pababa sa basement. Nagawa nilang makatakas ngunit hindi nagtagal ay natuklasan nila ang mga bahagi ng katawan ng mga biktima ng halimaw. Pagkatapos ay natagpuan nila si Tyler na nasugatan mula sa pag-atake. Lumapit si Xavier at tinulungang pigilan ang pagdurugo. Magkasama nilang dinala si Tyler sa kanyang bahay ng tahimik upang maiwasang maalerto si Galpan. Gayunpaman, humingi ng sagot ang ama ni Tyler. Nang maglaon, dinala ni Wednesday si Galpan sa bahay ng Gates upang ipakita sa kanya ang mga kakilakilabot na bahagi ng katawan. Pagdating nila, wala na ang dambana at ang higa ni Laurel. Ibinasura ni Galpan ang mga pahayag ni Wednesday bilang mga gawa-gawa ng walang anumang patunay. Bumalik sa Nevermore, si Enad, na nabalisa sa mga mapanganib na kasinungalingan ni Wednesday, ay nagpasya na umalis. Si Wednesday, na hindi kailanman itinuturing na isang tunay na kaibigan, si Enad, ay halos hindi tumugon. Dahil sa pagkadismaya ay sumuko si Ina at umalis. Mag-isa sa unang pagkakataon, si Wednesday ay nakakagulat na nalungkot. Binuksan niya ang music box ni Laurel at nakakita ng mga lihim na larawan ng kanyang sarili, na nagmumungkahi na maaaring buhay pa si Laurel at tinitiktikan siya. Samantala, may pumasok sa loob ng kwarto ng alkalde at pinatay siya para manahimik. Sa libing ng alkalde, naghinala si Wednesday ng ilang utak, ngunit walang patunay. Nakatagpo siya ng kaginhawaan nang dumating ang kanyang tiyuhin na si Fester upang tumulong. Sinabi ni Gomez kay Fester ang lahat. Ipinuslit ni Wednesday si Fester sa Nevermore at itinago siya sa punong tanggapan ng Hummer, isang lugar na binisita lamang ni Eugene. Ipinakita ni Wednesday kay Fester ang isang sketch ng halimaw na kinilala niya bilang Batagoan. Hindi niya alam kung ano ang naging sanhi ng pagbabago, ngunit pinayuhan siya na hanapin ang talaarawan ni Nathaniel Follner, ang nagtatag ng Nevermore. Itinago ang diary sa isang lihim na safe sa Nightshade Library. Hiniling ni Wednesday kay Fester na tulungan siyang mahanap ito. Nang gabing iyon, pumasok si Wednesday sa Nightshade Library at natagpuan si Xavier na mag-isa. Matindi silang nagtalo habang inakusahan siya ni Wednesday bilang homicidal monster. Itinuro niya na si Xavier ay palaging malapit sa hitsura ng halimaw at pininturahan ito ng may kakaibang katumpakan. Nagpumiglas si Xavier na ipagtanggol ang sarili at hinamon siya, tinanong kung bakit hindi niya ito pinatay kung siya nga ang halimaw. Dismayado sa mga akusasyon, umalis siya. Maya-maya,
dumating si Fester at sa tulong ni Things, nakita nila ang diary ni Faulkner. Inilarawan ng tala-arawan ang anyo bilang likas na art, ngunit marahas sa ugali. Ipinanganak mula sa pagbabago ng itsura, ang anyo ay nananatiling tulog hanggang sa matrigger ng trauma, kemikal, o hypnosis. Sa sandaling pinakawalan, ito ay nakikipag-ugnayan sa tagapagpalaya nito. Nagiging kasangkapan para sa madilim na agenda ng taong iyon. Napagtatanto na ang halimaw ay may master, sinundan ni Wednesday si Xavier at nakita itong palihim na nakikipagkita kay Dr. Kinbot sa tabi ng lawa. Naghinala siya na kinokontrol ni Kinbot ang anyo. Habang pinag-uusapan ang pagtatago kay Fester sa isang coffee shop, lumapit si Tyler, may dalang kape para kay Wednesday. Interesado, nagtanong siya tungkol sa halimaw na nakasugat sa kanya. Pagkatapos ay inimbitahan ni Tyler si Wednesday sa isang date sa crypt ng Crackstone. Sa simpleng pagliliwaliw, ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal, ngunit ipinaliwanag ni Wednesday na nanatili ang kanyang focus sa paghahanap sa utak sa likod ng mga pagkamatay at pagkakoma ni Eugene. Bumalik sa Nevermore, natagpuan ni Wednesday na hinalughog ang kanyang silid. Ang bagay ay hinatake, at ang tala-arawan ni Faulkner ay ninakaw. Sinugod niya ang Thing kay Fester na bumuhay sa kanya gamit ang kanyang kapangyarihan. Galit na galit, nangako si Wednesday na protektahan si Thing, na nakikita siyang pamilya. Binalaan niya si Fester na hinahanap siya ng mga pulis at hinimok siyang umalis sa bayan. Pumayag si Fester na alagaan si Thing ng gabing iyon bago tumakas. Ipinaalam ni Wednesday kay Miss Wims ang tungkol sa katotohanan. Nakapagtataka, alam na ni Miss Wims at itinago ang katotohanan para protektahan ang Nevermore. Ipinaliwanag niya na si Faulkner ay pinatay ng Hydes na ipinagbawal sa Nevermore 30 taon na ang nakakaraan dahil sa karahasan nito. Tinanong ni Miss Wims si Wednesday kung pinaghihinalaan niya ang sinuman bilang master ng Hydes. Nag-alinlangan sa kanya si Wednesday, sa paniniwalang mas mahalaga ang prinsipal sa kanyang reputasyon kaysa sa katotohanan. Kinabukasan, dinala ni Bianca si Wednesday sa Nightshade Library para makipagkita kay Lucas, ang anak ng mayor. Inihayag ni Lucas na inimbestigahan ng kanyang ama ang pagkamatay ni Laurel Gates. Idineklara ng British Police na patay na si Laurel sa pamamagitan ng pagkalunod, ngunit hindi na natagpuan ang katawan nito. Makalipas ang ilang taon, may bumili ng Gates House. Naghinala si Wednesday na si Laurel ay buhay at naghahanap ng paghihiganti. Naniniwala siyang pinatay ni Laurel ang alkalde at si Dr. Anwar para sa pagpapalaya kay Gomez, na inakusahan ng pagpatay sa kanyang kapatid. Sinabi ni Wednesday kina Bianca at Lucas na ang halimaw ay nagtatago at si Laurel ang kumokontrol dito. Pagkatapos ay hinarap niya si Dr. Kinbot na pinaghihinalaan niyang si Laurel na nakabalat kayo. Tinanggihan ni Kinbot ang mga pag-aangkin at nasaktan sa akusasyon, sinabi niya kay Wednesday na umalis. Pagkaalis ni Wednesday, tinawagan ni Kinbot si Miss Wims upang iulat ang pag-uugali ni Wednesday. Maya-maya pa, narinig ni Kinbot ang mga ingay na nagmumula sa banyo. Nang buksan niya ang pinto, siya ay inatake at pinatay ng nagtatago. Noong gabing iyon, nakipagkita si Wednesday kay Xavier A. Studio ng pagpipinta na inakusahan siyang siya ang nagtatago matapos mahanap doon ang mga salamin ni Rowan at ang kwintas ni Kinbot. Sinabi ni Xavier na siya ay na-frame, ngunit si Wednesday ay inalerto na si Sheriff Galpan. Dumating si Galpan at inaresto si Xavier para sa mga pagpatay. Nang mahuli si Xavier, naramdaman ni Wednesday na natapos na ang takot sa pagtatago. Bumalik siya sa kanyang silid at nakipagkasundo kay Enad, na nagpa siya na makibahagi sa silid sa kanya. Nang maglaon, pinuntahan ni Wednesday si Tyler sa coffee shop at sinabi sa kanya na handa na siya para sa isang relasyon. Habang naghahalikan sila, bigla niyang natano ang pagkamatay ni Dr. Kinbot at napagtanto niyang hindi si Xavier si Hyde, kundi si Tyler. Kinabukasan, si Bianca at ang Nightshade para tumulong sa paghuli kay Tyler. Ginamit ni Bianca ang kanyang siren charm para ma-hypnotize siya at dinala nila siya sa studio ni Xavier para tanungin. Inihayag ni Wednesday na minana ni Tyler ang kanyang tagiliran mula sa kanyang ina. Isang dating estudyante ng Nevermore sa Hyde. Alam ni Xavier ang tungkol sa ina ni Tyler, na ipinaliwanag kung bakit siya nagbabala kay Wednesday na maging maingat. Gustong pilitin ni Wednesday si Tyler na palayain si Hyde ngunit tumanggi si Bianca at ang Nightshade na saktan siya, lalo na't hindi pa ganap na nagbabago si Tyler. Umalis silang mag-isa ni Wednesday. Ipinaalam ni Bianca at ng iba pa kay Miss Wims ang tungkol sa pag-hostage kay Tyler ni Wednesday. Tinawag ni Miss Wims si Sheriff Galpan, na inaresto noong Miyerkules at nagbanta ng oras ng pagkakakulong. Pinalaya si Tyler dahil sa kawalan ng patunay na siya ang halimaw. Bago umalis, ibinunyag ni Tyler na siya ang tagwan at kinutya ni Wednesday dahil sa pagbibintang kay Xavier. Inilabas ni Sheriff Galpan si Wednesday sa kondisyon na siya ay mapapatalsik. Pinatalsik ni Miss Wims si Wednesday upang tapusin ang gulo.
Bagamat tinanggap niya ang pagpapatalsik, nag-aalala si Wednesday tungkol sa kaligtasan ng mga estudyante at mga taga-bayan ng Nevermore habang nananatiling malaya ang Hyde. Inaliw siya ni Enid, tiniyak sa kanya na may kapangyarihan ang mga estudyante na lumaban. Kinabukasan, binisita ni Wednesday si Eugene, na ngayon ay gising, at binigyan siya ng isang mahalagang palatandaan. Bumalik siya sa Nevermore at hinarap si Miss Thornhill, na talagang buhay na Laurel Gates. Ginawa ni Laurel ang kanyang pagkamatay at bumalik para sa paghihiganti. Noong una, itinanggi ni Laurel ang akusasyon, ngunit nang lumitaw si Tyler. Inamin niya ang kanyang mga krimen at inutusan si Tyler na patayin ang mga Normies bilang mga pawn sa kanyang plano. Biglang nag-transform si Tyler bilang Miss Wims, na inihayag na nag-disguise siya para ilantad si Laurel. Binalaan ni Miss Wims si Laurel na panagutin ang mga pagkamatay, ngunit tinurukan siya ni Laurel ng nightshade poison, na ikinamatay niya. Pagkatapos ay nawala ng malay si Laurel at si Wednesday kinaladkad siya sa crypt ni Crackstone. Nagmadali si Fing para balon si Enid tungkol sa pagkamatay ni Miss Wim at pagkidnap ni Wednesday. Ibinunyag ni Laurel na ang pamilya Gates ay nagmula kay Joseph Crackstone at nagplanong buhayin siya upang sirain ang mga itinapon ni Nevermore. Para magawa ito, kailangan niya ng mga paan ng tao at dugo ni Wednesday. Bilang isang inapo ni Goody Adams, nasumpin si Crackstone pagkatapos kunin ang mga item at spell mula sa libro ni Goody, itinaas ni Laurel ang Crackstone. Si Crackstone, na naghahanap ng paghihiganti. Sinaksak si Wednesday at sumugod sa Nevermore kasama si Laurel. Inalerto ni Ajax ang Nightshade tungkol sa plano ni Laurel habang inilikas ni Bianca ang mga estudyante at si Enid ay tumakbo upang iligtas si Wednesday. Si Goody Adams ay nagpakita sa namamatay na si Wednesday na nangangakong ililigtas siya at nagbibigay ng mga tagubilin upang patayin ang Crackstone. Gamit ang magic necklace ni Morticia, pumasok ang kaluluwa ni Goody kay Wednesday at pinagaling siya. Nabuhay muli, sa Nevermore upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Sa ruta, si Enid ay nag-transform sa isang buong werewolf habang ang blood moon ay tumataas. Nang marinig ang alulong ng lobo, huminto si Wednesday, naramdaman ang pagdating ni Enid. Gayunpaman, si Tyler, na inutusan ni Laurel na patayin si Wednesday, at hamarang sa kanya at naging hides siya ay sumalakay, ngunit dumating si Enid at nilabanan siya ng husto, sa huli ay natalo ang halimaw. Sa Nevermore, nakaharap si Wednesday ang Crackstone. Naglaban sila hanggang sa mabali ni Crackstone ang kanyang espada at ma-corner siya. Dumating si Bianca para tumulong ngunit mabilis itong natalo. Habang naghahanda si Crackstone na pumatay si Wednesday, sinaksak niya ang puso nito ng silang talam. Ang katawan ni Crackstone ay nawasak sa alikabok. Pagkatapos ay lumitaw si Laurel, na nagbabanta kay Wednesday ng pagbaril. Bago siya makapagpaputok, dumating si Eugene at nagpakawala ng isang pulutong ng mga bubuyog na umatake kay Laurel. Matapos ang kabuluhan, inaresto ni Sheriff Galpin si Tyler, na alam na niya na siya ang nagtatago. Sa unang pagkakataon, mahigpit na niyakap ni Wednesday si Enid, nagpapasalamat sa kanyang katapangan. Sa Nevermore, si Wednesday ay nagkaroon ng mga bagong kaibigan na tumanggap sa kanya at tumayo sa tabi niya. Bago umalis para magbakasyon, niregaluhan siya ni Xavier ng isang cellphone para manatiling konektado. Ang serye ay nagtatapos kay Wednesday na nakatanggap ng isang misteryosong mensahe, na naramdaman na sina Laurel at Tyler ay mga pawn sa isang mas malaking paparating na sakuna.